ang gikaingon, dunay upat ka butang nga kinahanglan buhaton kung gusto kang malig-on diha sa pagtuo kang Hashem. Una, kinahanglan magtuon og tura. Ikaduha, kinahanglan magbuhat og mga pagampo. Ikatulo, kinahanglan nga magbuhat og mga maayong butang. Ikaupat, kining gitawag og direct erets, diin na-focus nato ang ato ang pagtuon. Kining gitawag og maayong pamatasan or unsay maayong batasan nga mahimong buutan ta sa tubangan sa tumagaw. So sa akong giingon na kini ato ang topiko is dunay 7 ka adlaw nga panaghisgot. So naa na ta sa ikaupat ka adlaw karon. So nag-ingon na sab dire sa pagpadayon, do not procrastinate. Dili kita maglangan sa pagbuhat, sa pagtuman sa kasuguan nga naara gyud sa atong kamot. Kay pananglitan, nakasakay tag jeep. Unya ang jeep nga atong gisakyan nihatag ta og plite, ang atong gihatag 20 at agot so ang plite diri sa Davao minimum dapat kambyo 12. Pero gikambyuhan ta og 92 kay nagtuo in town ang driver nga sa gatos nga atong gihatag. So ningon ang tura nga kung dunay mga kahiguyunan nga ingon ana kinahanglan nga ang kambyo iuli. Pero usahay gud kapoy naman gud labi na kung gikan ta sa trabaho niya, moingon na lang ta nga ugma na lang nako ni uli pangitaon nako tong drivera. So mo ni ang giingon dinhi nga sa panahon nga doon natay mga buluhaton nga mga gitawag pagtuman sa tura o pagtuman sa mga mitzvah nga naara sa ato ang kamot, ang panahon, we must have to do it right away for the sake of heaven. So kinahanglan na siya. So dili kinahanglan nga moingon ta nga I will do it tomorrow. Ngano man, ako ugma na lang ni kay kapoy na kaayo. So kung dunay kahigayunan kinahanglan ay ato ginambuhaton kay basin ugma in town wala toy drive. Kay naalkansi, kay wala kabayad og boundary kay ang iyahang kita nahurot og kambyo. Nahurot og kambyo. So basig mawad ang tag opportunity ugma nga pagkauli hangtod nga mosangko na lang nga dili mauli hangtod ato na lang magasto. So dili daot nato ating uhaon nga maglangay-langay sa pagbuhat sa mga butang nga sigilag unya hangtod ang unya may mugma hangtod nga wa gyud ang angay trabahon dili na lang matrabaho. Okay? So kung unsay kaya natong buhaton karon dapat ato yung buhaton karon. Do not separate yourself from learning Torah, wisdom and ethics. Kaya so may doon naman ko'y panahon nga kanang panahon sa pagtuon sa tura, muratag ka ng muratag ka ng doon na po tayo laing topic gani or posible nga di ka ganahan sa speaker. So naging diri, do not separate yourself from learning Torah. Kung kinsay na-assign dia, ganahan ka magdili, kung yun ka nang magtuon lang. Kay aron makabaton taog ka nang gitawag og maayong pamatasan kay pangit man sab kaayo gud nang kumo kay ang nagistorya dili ka ganahan siguro patulgon ka nya mulakaw na lang ka aron mangitag ka istorya unya magbuhat og imong sariling topic. So dili na siya. Dili na to insultohon ng speaker. So do not separate yourself from learning Torah, from learning wisdom, from learning ethics. So diha no sa bisan pag inguna nga klase nga pagtuon magduka-duka pero dunay wisdom nga masulti diha nga dili na to makatunan kung naa ta diha sa gawas. Kinahanglan sa tanang paagi ipagawas gyud nato ang atong gitawag maayong pamatasan. Allow yourself to be covered with the dust of the feet of the sages by following their footsteps, and you too will become wise. So, tugutan nato sa atong kagalingon nga atong dawaton ug atong gakson ang kanang gitawag komentary or kanang gitawag gisulti sa mga sages.
pinaagi sa pagtuo sa mga butang gitugot sa atoa ingon nga mga noakay kay dili man tanang gisulti nila gitugot sa nohay dunay gitugot duna poy dili. So sumala sa atong pagtuon kung nakita nato nga kini mga butang nga gitugot sa atoa ingon nga nohay, then why not follow the saying of the sages? Aron kita mahimo usab nga manggialamon diha sa atubangan ni Hashem o sa atubangan sa turang nga gitugyan ni Hashem ngadto siyang katawhan labi na gyud sa iyang propeta nga mao si Moshe. So do nothing to mislead people or that would cause them to joke about. Kanang magyaga-yaga ganita. Kanang halimbawa moingon tag, uy ningon na ba to imong tatay didto ba nga kuan? Kanang mag-istorya kag bisag wala istorya sa imong tatay ba nga Paulion daw ka, bisag imong tatay wala gani gaingon nga Paulion. Nya pag-abot didto nailad diri. So dili na siya kuan nga mahimo kang katawanan sa ubang tao tungod lang sa gitawag nato jokes. So ang jokes maayo pero dili sa tanang panahon maayo. Kay kanang pagka-joker gud usahay mao man ay rason nga no maka istorya ta og dili mao sa tuig sikataw kanang sobra ka gara-gara. Ang jokes okay naman ang jokes pero siguro nato nga sa atong pag-jokes dili ta makasala. Kanang mild ra ba nga jokes nga pandili nang moabot sa punto nga dunay mga silo. Sa Sambuanga usahay na ay mga silo kay daghang pong komedyante dahil sa Sambuanga kabalo man ta doon naman po tayo mga kaigsuunan nga native nga mga Chabacano, Sambungenyo nga mga native nya usahay mao may tampuhan sa kanang gitawag og komedya. Sila may permintigid maigo sa komedya kay maingon man na nga palihala na tasyon cell nga nasinultihan gani usahay sa mga natibo ginasundog sa ato ang mga komedyante in which ma-feel sa ato ang mga kaigsunan nga native nga giyaga-yagaan maning ako ang kuan so masakitan sila. So medyo pino tagamay dapat dili nato tugutan nga bisan pag do na tay mga nitibo nga igsuon dili gid nato tugutan nga makahatag-tag pagpakahiubos atong usa ka igsuon. So medyo pino ta dili nato pasagdahan nga dunay masilo nato. For it is the manner of the ignorant masses. Kanang pag joke sobra ka joke mao ni batasan sa mga sa giingon sa mga sages, mao na batasan sa mga gitawag og ignorant masses, mga ignorante nga mga katawan. To latch onto the mistake and the bad things people do na ginabuhat sa kasagaran daotan ng mga tao. Yet they disregard the good in people. Kay tanawon na gunatog maayo kung asa ang kanang gara-gara dito ang daghang tapok sa mga kaigsunan. Mas ganahan magud sila maminaw usahay o gara-gara kaysa maminaw sa tura. So mas ganahan day ang mga tao og kanang kalipay nga bisan og gara-gara basta makatawa sila. In which dili man na siya tanan ma-appreciate kay doon naman po yung mga tao nga seryoso kay sa pagtuo nga dili gusto nga ang ato ang pagsimba is himuon na lang puro gara-gara. Dili na siya tanan. Doon na gay mga kaigsunan nga gusto seryoso ba kay labi na ning mga katigwangan nato nga gusto na og kanang tininood gyud nga sa panahon sa pagsimba gusto sila nga naay makuha nga mga pagtulunan diin makatunan nga maoy mahimo nilang giya sa pagkinabuhi sa kada adlaw. So may tabo kung magsigig simba niya, magsigig kinataw-anay, magsumpay-sumpay na, sumpay-sumpay niya usahay makaistorya nag mga dili mao. Mabot na sa mga bastos nga istorya o mga unsa-unsa pa diha. So mawala na sa topic o ang ubang tao mga tawa kay ginahan. Doon na po yung ubang dili maka-appreciate ana. So, maghisgot na ganitag tura, dapat focus ta sa tura. Kung muhimo maggamay o kanang kuan ang speaker, gamay nga pabibo, dapat mubuhat gyud og kanang gitawag og boundaries ba nga dili moabot sa punto nga mogawas sa tura ang gitawag nga komedya. Kay kung
bisag asa na lang moabot ang komedya, moabot nag bulan, moabot nag bisag asa, moabot nag laing tawo, tun musgot na lang kag laing tao sa imong pagpangumedya, mahulog nga ang pagsimba is mahimo ng lasyonara. Nga butang na siya nga dili lang unta mahitabo siya purgit. Na dili lang unta siya mahitabo. Pero usahay, ano lagi panahon nga maingon ana, busa atong sulayan sa kanang pag hisgot sa mga butang nga iya gid niya siya dili nang puro gara lang kay kanang mga kaigsunan ba yan nagplitina nagasto nagpanahon para makaabot diha sa sinagoga sa mga bit midrash o dili nila gusto usikan kay og kutawa na ato isgutan minong tag radyo o minaw tag tiban o gulyat o komedya ra gara na atong gusto naay gamay nga joke pero kanang kuan nga joke white joke ba nga dili nga gikan pagsugod sige na katawa hantod no man nagsige na katawa dili na siya di ba ingon nato tong mga niaging adlaw nga lesson nga do not be overjoyed dili kayo palabig kalipay dili palabig kagool dili palabig kalipay kinahanglan ang pagsimba is dunag giunod diin ang mga managsisimba is dunag yung makuha inig uli. Never stop performing acts of loving kindness. Dili ta magundang sa pagbuhat o mga maayong butang diha tubangan sa atong makagahom. O dili ta kinahanglan magmak nga tungod sa atong gibuhat mumak ta sa uban. Kanang may pako kay kuan ko niya sila wa gyud. So kinahanglan dili nato undangon sa paghimo ang mga maayong butang bisan paman og tamayon ka sa ubang tao. Mas maayo pa nga malipay ang Hashem nato sa atong ginabuhat kaysa malipay ang ubang tao nga bisan nakayaga-yaga na ka pero okay lang. So dili na siya ang atong lipayon sa atong pag-alagad isang atong kalagugang magagaw dili ang ubang tao. So dili ta maulaw sa pag-perform og mga mitzvah. Kay doon na panahon nga maulaw ta. Pareha ng kuan magampo ta. Magkaon tag Jollibee. Magampo kuan magina siya nga magkalo. Kay maulaw man kadiha magkalo kana man kada sa tubangan sa kadaghanan. So niingon diri nga never be ashamed to perform a mitzvah. Dili nato ikaw ulaw pagtuman sa kamatuoran ngadto kang Hashem. Kay kini makahatag og dakong kalipay kang Hashem nga makita niya nga ikaw kita nagtuman bisan atubangan sa daghang mga tao. So never make fun of your father or mother. Sahay nga kuanta kay kabaluta dunay mga panahon nga ang ato ang ginikanan nataw ta sa ginikanan nga komedyante. Pero dili bot po sabot komedyante himo na to siyang katawanan. Nga ato siyang buhatan og istorya bisag tinuod pero aron lang gud makakatawa ang mga tao so dili nato na buhaton. So never make fun of your father or your mother nor minimize their honor. Kay kana siya makapababa na siya sa dungog sa inyong ginikanan. And do not cause them any pain or distress. Dili nato tugutan nga makapasakita o makahatag-tag kaguol sa ilaha. Kinahanglan nato gyud sila i-honor as much as we can samtang sila buhi pa. Kay isa ni sa kriteriya nga kinahanglan ato yung i-honor or ato ang tahuron ng atong ginikanan usa ta makaabot sa mga gahom. Kay unsaon man nato tinuod pagtahod sa mga gahom nga di man ganita kahimo pagtahod sa mga tawo nga ato makita. So unsaon nato pagtahod sa butang nga dili nato makita. So unahon nato pagpakita nga kamao day ta motahod. So ipakita nato na sa mga gahom pinaagi sa pagtahod nato sa atong ginikanan. Mao gani sa balaod sa mga Hudiyo naagyod sa tablet sa makagagahom between man and Hashem ang giingon honor father and mother. Kay duha man ang tableta pulo 5. So ang 5 na iya ni Hashem, ang 5 po diya sa tao. Pero ang honor father and mother naa sa tableta nga para sa tao ngadto kang Hashem. So kay mao nay usa ka requirements nga kinahanglan tahuron gyud nato atong ginikanan kung gusto pagtaas sa kinabuhi. So do not clench tight your fist. Ayaw dali-dali ang imong kamot.
or ayaw ilikay ang imong kamot sa paghatag sa mga kabus. So perminti ginino kada adlaw ginigisgutan dinhi sa maayong pamatasan sa dalan nga gihatag sa mga gagahom aron mahimut ang mayong tao sa atubangan nga dili gyud kalimtan ang mga kabus. So daghan kay ni mao galing gipakita tanga na ay mga kabus kay aron magkaroon tag kanang opportunity, magkaroon tag opportunity makabuhat sa mga butang pagkamaayo. Nya syempre dili man puta magplastikan, doon na gyud tay hunahuna nga muhatag doon na putay ka nang gi-reward nga although nag-ingon ang tura nga ayaw pagpaabot og reward pero di ginato malikayan usahay nga magunhon nata na i-reward. So nag-ingon ang mga sages kung pananglitan og magunahon na nag-reward para sa imong kagalingon, magabuhat kag maayo kay gusto ka nga makit-an pud ni Hashem tungod sa imong pagbuhat og maayo. Make sure daw kung muhatag ka kailangan divisible by 18. So kung wala kay kwarta, maghatag ka divisible by 18, 18 centavos. Or 36 centavos or 72 centavos. Basta divisible by 18. 18 pesos, yun naman tag dako naman ng 18. Dako naman ng 18. Basta kay divisible by 18 nga naman tungod kay ang kanang itawag divisible by 18 is nag-ensure lang ka na nga ang blessing madawat nimo tungod sa imong paghatag is ay moha. Mo na ituyo ana niya tungod kay ang 18 significance na siya sa Hebrew nga word na kai. Ket og yud. Ang ket is 8, ang yud is 10. So 8 plus 10 equals 18. So 18 means life. Kai. Nangayo ka kang Hashem nga ayuha ang akong kinabuhi ubanit ko sa akong kinabuhi. Tagay kog maayo nga pagkinabuhi. So mo na nga ang word nga kay sa Hebrew equals to 18 means life and prosperity. Panalangin ni Hashem, divisible by 18, meaning anak prosperity and life. So never return from helping your relatives, making like you don't know them. Sa dobot pasabot ani niya, di ba nagingon magitadaan sa mga tuniaging adlaw nga ato ang charity is para na siya sa tanan, dili lang na siya para sa simbahan, para na siya sa tanan. Ug kung dunay pinaka privilege nga dapat natong tabangan is ang ato ang mga parente, ang atong kaugalingon, ang atong mga parente. After sa mga parente, gusto pa ka mo-extend sa uban, then extend sa uban. Dili ta manig-ingon ang uban nga kung na gani moabot mga iyaan at kanya-kanya naglikay kay mahadlok pangayuan. So do not be irritated with wayfarers and your guests. So dili nato kanang dili nato pasagdan nga ato ang mga wayfarers kanang mga lumalabay gani kinaay labi na kung kanya ko asawa usahay. Basta naay moagi maninda dire basta na siya pagkaon, kagi na siya kaon. Okay, makasabot man po ko sa iya kay manindahay magud siya. Usog siya maninda ba? Nya ma-feel niya ang gibati sa manindahay nga dili sa maninda mo suri-suri. Dili sa yon. Gutom, nya upakay halin, nya maingon na lang ka usahay nga paliti ko kubi para makapaniud ko. So ma-feel na sa akong asawa mo to nga basta makakita siya diring naitiguang maninda mo pasag silhig. Siya na may silhig bago pagpalit, o palit gina siya, palitan din na niya. Mo magpalit niya, iya pag ginapakanon. So yan na, mo gani nga dili pwede gid mahutdan og pagkaon diha sa balay. Kay dunay mga panahon gid nga dunay mga dumulo nga moabot nga gutom. Labi nang mga gikan sa Sambuanga nga mga kaparentihan, mga silingan dito nga mudagan og syudad dire kay manarbaho. So di gini malikay ang usahay nga magisud sila silang pagkaon, mo na magsuroy-suroy, may na lang na ay mga agda. Dili kita pwede mahutag pagkaon. So kung muhatag man, labi na bisita, kinahanglan nga doon na tayo gitawag og cheerful face. Malipayon ta ba? Dili sama sa nahitabo kang Lot nga sa panahon nga naabtan siya bisita, ang asawa gamugtok. Nya niingon si Lot nga dai tagay po pan atong bisita tubig, asin. Irkamo ang asawa ni Lot. Niingon naon sa magka dalhon pa na nimo ng mga bisita ng batasan ninyo dito sa panahon kang Abraham, dalhon pa nimo hangtod diri sa Sodoma Gomora. Kay kana kung kuan na batasan nga mudalit gyud og bisita, hugasan ng tiil,
Pagabot sa bisita, hugasan ni mong pili sa bisita, silang kana, di nalalim ba? O, sa panahon ni Abraham, hugasan ni ang tiil, niya pagkahuman, tagaan niya asin, ganyan tubig. So, yun na ang sa panahon ni Abraham. Niya kita kay maulaw matang hugas ng tiil, kinsa man kahugasan na kong tiil. Man ta, di ba? So, sa panahon ni Lot, nahitabo na siya nga, ang iyang asawa ni reklamo. So, nabatasana, dalon gihapon na ni mo dire. Giingnan magud sa nilot nga tagaig kuan, tagaig asin. So moto siya nga sa diha nga gisilutan sila, gipadagan sila nga bisan kinsa nga mo kuan mo lingi mahimong asin. So asin ang gihimo nga silot tungod kay ang asawa ni Lot nakasala sa asin. Tungod kay ang asin unta is privilege na to niya nga mahatag sa usa sa mga righteous nga tao, makaon sa mga righteous nga tao. Ngano man, sa reincarnation good, ang pinakapait nga reincarnation is kung maadto ka sa asin. Okay, walay tao nga mo dayig nga moingon Baruch Hashem sa panahon nga ang pagkaon maparat. Walay tao na. Tinitimpla ni mong asin, ana, sa pagkaon, unya na parat na siya ron. Wala may, hay, Baruch Hashem, parat kayong kinaon, day. Parat lagi, day, doon sa dagat. So, lukop niya na siya insulto. So, layo kayo sa rectification ang mga kalag nga maato sa asin. Oh. So, katong panahon na sa panahon ni Lot, pagkakataon na unta to siya nga sa dihang mahatag sa mga taong righteous, kay mga anghel man itong bisita ni Lot. Oh, paghatag ana panalanginan man to niya, pag panalangin rectify unta to mga soul nga naa didto. Nawala ang opportunity sa usa ka kalag nga ma-rectify unta sa panahon nga mahatag siya sa mga matarong. Oh, kwanto na deny to siya nga opportunity. Mao to siya nga nakasala ang asawa ni Lot sa asin. Mao to siya nga nahimo og siyang asin. O wala na po'y bisan kinsa pa nga mudaig sa iyaha, mudaig sa makagawang tungod sa iyaha. Kaya wala may mudaig basta asin na isgutan. Maura may punto nga madaig nimo basta matunol nimo siya sa usa ka matarong nga tao. So the act of bringing charity is secret. So ang paghatag is dili mo na kinahanglang ipadayag. Kaya mo gibatasan nato usahay nga ipakita nimo sa ubang tao nga nihatag ka. Kay tungod aron mahibalan sa uban nga naghatag ka, syempre para so dili na siya maayo na ipasikret din na siya. Halimbawa maghatag makinlimos, imog yung ipatagaktak og maayo, imog yung itaas og tagak imo para madunggan sa daghan nga. So dili na siya maayo, dili na siya maayo kung kuan mahimo ikon nga pinakahilom. So, kana nga mga buhat na pagpasundayag sa panahon nga maghatag ka is gikaligot-gutan na siya. Nanuman, mao man guna siya ang pinakaubos nga sidata. Nakay-reward pero ang Hashem dili malipay ana. Nakay-reward na siya gamay. Bisan tuod og nagpahambog para ng mga politiko nga mohatag galing pero ipanghambog niya nga siya ang naghatag. Mao gani kasagaran makita nato sa mga politiko. Basta mohatag na gani project bisag dili iyang kwarta-kwarta sa gobyerno. Ibutang dahil dito through the initiative of congressman. Ana dayon marka dayon sa ilahang mga naong. Dili sa ila. Oh, pero dili man na ilahang kwarta baya. Ilahag ng trabaho nga mo-distribute na ng mga projecta pero gigamit na nila para ma-advertise ang ilang pangalan. So ang hitabo karon is nagkaroon og utang kabubuton ang mga tao sa mga politiko. Oh, in which diri sa Davao dili gina nimo makita. Kay masuko si Mayor Duterte sa mayor pa siya, bisan ang mga mayor karon diri sa Inday Sara nga ug naay project mobutang dahil through the initiative. Ipatanggal gina niya. Kay ang ilahang rason ana is dili nimo na kwarta. Ayaw ipasundayag nga nakahatag og project ya kay dili na imong kwarta. Kwarta na sa mga tao. So ang ibutang nga karatula diha sa naay project maingon dito mauni ang nahimo sa mga kwarta sa mga tao nga nahatag diha sa gobyerno. So walay pangalan nga mo-appear diha nga gikan ni sa initiative ni congressman, gikan sa initiative ni mayor, uban sa atong pinalanggang presidente. Wala din di ka kita karatula diri sa Davao ngayon ana. Tibok Davao City walay karatula ngayon ana. So makita nato na ang mga ingana kasagaran sa gawas. Sa gawas Manila, Cebu,
ubang mga lugar. Pero dili sa Davao dili na kita diri. Kay masuko ang among mayor nga mag-angkon sa mga butang nga dili iha. So wala gyud na siya diri. Kwarta sa bayan para sa bayan. Mo na ginabutang dito sa. So wala gyud corruption nga nahitabo. Mao lang punay akong ikapanghambog bisan tuod dunay mga kaigsuonan nga dili moangay sa ato ang presidente tungod sa kamatay, pero doon na po ko yung mga butang nga makaingon po ko nga mo daig gyud ko. Ganang maayo gyud sa ako nakita. Tungod sa dinhi sa kuan is less corruption gyud. Kumpara sa ubang lugar, less corruption gyud dire. Like kuan gyud, kanang friendly gyud. Dili ubang lugar nga ipasapasa ka. Mga tao dire sa Davao is pwede ka mo reklamo sa panahon nga dili ka tagdon og tagad sa imo. Tanggalon gyud na siya. Kay dili siya effective siya ang trabaho. Mo na mga tao dire, mga trabahante sa gobyerno dire mahadlok sa mga tao. Kay naa sila access kanang kamiyon. Na siya. Although doon ay mga drastic na moves, usahay, pero ilaham po ng paagi. Ilaham ng paagi. Kaya kung dili po siguro ingon na naon, wala na. Worse na din. Grabe na kayo. So, do not look towards those who are wealthier than you. So, kung halimbawa, doon ay mga kaigsuunan nga mga arang-arang, dili kayo ta maglantaw sa ilahang mga kaintang. Doon na sila yung mga sakyanan, doon na sila yung mga dagkong balay, dili nato kayo na siya tanawon. Rather, turn your sight to those less fortunate than you. Hinoon, imbis nga magtanaw ta ang mga dato, itutok nato ang atong panlantaw anang mga walang-wala. Kaysa diha nga makita nato ang mga taong walang-wala, diha ta magkaroon og opportunity nga unsay pwede nato ma-extend nga tabang para sa ilaha. So magkaroon ta karon og kanang mga butang nga pagtuman sa balaod. Pagtuman sa mitzvah nga mo share ta sa uban. Kung mutanaw gud ta sa mga arang-arangan nga mga kaigsuonan or arang-arangan nga mga tao, ang ato ang desire magkaroon ta karon og desire unsaon nga maka-acquire tang inana nga butang. While kung katong mga ubos ang imong tan-aw, ang imong na unsay akong ma-extend nga tabang para sa ilaha. So, kung sa dato ka mo tan-aw, makasala ka. Kaya mo i-desire na magkagbutang nga mo ambisyon na ka ba, na maibog na ka, mo nang magkaroon ka karon og kanang kaibog, invade. So, instead nga buhaton nato na dirita sa pinakaubos. Katong mga pobre nga tanaw nato loya pud ani niya ay. Ang anak sige ubo-ubo ano man wala sige ni ubo siguro wala ni palit tambal. So na tay pagkakataon karon ako ani palit tambal. Tunulan ko ni pampalit tambal kay may na lang maulian ubo. So di na ta maghunong na abay balos dili kaya makagagahom sa gusto nato sa dili mo balos din na siya. Magbuhat kag maayo, tagaan kanyang balos na maayo. Buhat kag dautan, tagaan ko kanyang balos na dautan. So do not look up to those who are lesser than you in their service of Hashem. Kay ingunanin ni siya. Usahay pud mo tan-aw pud ta dili sa kahimtang niya sa magsisimba. Kay doon na may tao nga bisag lisod mosimba gyud. So kini ra pud nga lain nga porsyon na pud sa pagtuon is dili nato tan-awon ang mga tao nga dili hinimba. Dili kaayo nag-aapil og simba ba. Do not look to those who are lesser than you in the service of Hashem. Rather, set your eyes on those who are greater than you in these affairs. So, imbis nga magtanaw ta sa mga taong wala magsimba, ang sulti dire is dili nato na sila tagdon. So, ang ato lang taon is katong higher ang pag-alagad kaysa ato. So, kinsa tong mga tao nga nakita nimo nga mahadlokon kang Hashem, dito tatutok sa mga tao nga dunay gihimo para kang Hashem. Ingon nga lang tao nato sila nga makapangdol sa tuwa or makakuan sa tuwa ang pagtuo, makapaubos sa tuwa ang pagtuo, dili nato nabuhaton. Kung dili, dito tatutok sa mga tao na himong kanang madasigon kaayo sa pag-alaga. Dito tatutok para matakdan ta sa ilang pagkadasig. Okay? So do not speak perversely and with foul language, for you will be judged for all what you say. So di ta magdali-dali sa atong isulti mo nga nilikay ta kung naay mga istorya kung mahimo, dili ta mo sumpay diretso.
Halimbawa, nagstorya aming duhang roe. Ana niya, pag istorya na to na, tapok sa daghan, unya, musingit rapudayon, nga bisag wala kabalog sa istorya. Kung sa sinugdanan niya, mo react dayon sa butang wala pa siya kabalog sa istoryahan. So, dili. Labi na gyud kung kanang istorya nga, na ako ingon ani, pareha na sa kong squad, yang resulta, mas daghan pa siya na istorya kaysa ka-istorya. Dili, kung nakanhibalan, keep it. Dili, kinahanglan, ipahibalo na ito kung sa itong hibalaan. Dili, kinahanglan. Walay rason na. Mailhan mo na, imo ka-istorya, anam-anam lang nagkawala, nga kaniwala man ipag-istorya na ako. Kung pasabot, wala na ganahin sa istorya, nga nung takalagag singit. So, dili, patakag singit. Singit magaling, maminaw sa unsay istoryahan. Then, ayaw pag kanang mag-istorya gani nga, ipakita nimo nga ang iyang istorya naapo kay mas labaw pa pud nga kuan yang istorya balik-balik. Tapos kakapoy kay anak maminaw noy sa ibalik-balik istorya. Binag yung maghisgot sa kaagi na sa uban, nya kasagaran basta maghisgot sa kaagi sa uban, kanhing mga kaagi ang hisgutan ana mali ra bag dili tong tama, dili tong maayo. Wa man hisgutan, mas lami man hisgutan gud sa ini mali. Nakuha na din ako magtingog. Hinahinay dayo pangitag paagi nga makawib kay wa man. Tay makuha ang istorya tag mali sa uban. Yato ang mali wa nato matan-aw. So never raise a hand against your fellow man. Huwag masuko ta. Kung kaya nato nga dili magpasakit. Dili gyud magpasakit. Labi na gyud nga dili ta magtumlo. Inabaya gyud usahay nga tungod sa kasuko nato kung dili man ta makapasakit sa iya kay syempre sino ka managpa ka bayad biya ka. So kung dili ka makapakuan masuko ka ayo gyud panapat sa pag nakaibayad dili manapat kay uri ka nang dapat sa imuhag mubalos unya kusog kayo day manapat katighay aday kamot na dako gyud kuan. Labos sa tanan dapat dili gyud manunglo. Basta mag-away na anag yun ng, matay punta ka, mabangga punta ka. So, dapat dili gina siya yung nana. Ikayan ginato mahimo masuko, nga ka naman istorya gani nga perminti suko. Walay istorya nga hinay. Naarbaya gina sa tuaw sahay. Gina sa tuaw sahay, dili ginato malikayan usahay nga naay panahon yun nga, bisag hinayon ta nga klase sa tao, nagay panahon nga makariat nga murag suko. Usa pa katong tao nga mustorya nga murag sa permente. Dili na siya maayo. Dapat kung makistorya ka kanang kuan lang kanang duna kay maayong kuan ba maayong resulta sa imong dagway nga para dili makaingon ng imong katbang na suko ka. Do not remain angry kung masuko ka, ayaw pagpabiling pagkasuko. So kung mahimo isitil ang problema labi na sa mag-asawa, isitil ang problema gyud sa dili pa mosalo pang adlaw. So, nga maginanglalis, di maginato na malikayan kay bisan gani ang gitawag og soulmate, maglalis man gani. Adam og si Iba naglalis. So, maglalis, unsa pa kahatong gitawag second soulmate. Unsa pa kahatong third soulmate. Tingala mo no, anong second soulmate, na third soulmate. Para kang Adam, kang Ab ka ba. Sa panahon nga ma-reincarnate silang duha, unya, siyempre, sa panahon nga makasala to mabungkag man tong mga soul. Mabungkag, mahimo mang 600,000. So, kada soul, so dahil makasala na, bungkag na siya 600,000. Kada usana, kinahanglan na siya gratification. So, sa next life, ang imong nabinyuan is dili na buo kay nabuak man siya. So, ikaw po nabuak. So, ang inyong nagkaminyuan is ang kapwa-buak. Kapwa-buak. Pero imo hagya kung soulmate, kung mga buak-buak bang imong naminyuan. So, kung naminyo mo nga puro mo buak, kung gina siya, expected gina siya, sige maglalis, sige away. Pero at the end of the day, mag-uli hapon. Sige lalis, sige away. Pero atong noon nga, dili sa tanang panahon nga ang imong maminyoan imong soulmate. Kaya ka na siya, rare na siya. Nga ang imong maminyoan soulmate, rare na siya karon na panahon. Kasagaran gyud nga maminyoan gyud nimo kung dili buak-buak sa imong soulmate, kasagaran gibili mo soulmate. Mao gani nga talag sara kag mga magtiayon nga magkasinabot sa pagtuo
Unya magkasinabot sa physical, magkasinabot sa spiritual. So but pasabot kung kauban mo sa pagtuo, but pasabot na soulmate mo. It's either soulmate mo nga mga buak. Kay kanang soulmate gyud is dili gina sila kaayo mag-away. So, pero buak-buak na mo na isa lalis, na mga bikil, na mga away-away, pero soulmate gihapon mo kay and the end of the day magkuyog naman gihapon mo. Pagsimba magkuyog naman gihapon bisa dunay gamay nga panabikil. Dunay mga gamay nga problema. Sa mga igsoon, mga magtiayon, beg forgiveness, hangi og gyud nga pasayloon. Na dili nato tugutan nga makatulog na lang ta, makamata na lang ta. So, kinahanglan gyud mag-practice gyud ta nga sa panahon nga magbikil labi na sa magtiayon, dunay mga gagmay nga mga lalis, makuan gyud ta mo istorya gyud ta nga kung mahimo mangayo lang yung pasaylo. Maglumba og pangayong pasaylo. Paunhanay kay ang tao, ang obligasyon sa tao is mangayog pasaylo. Og ang imong gipangas iyo ang pasaylo, ang iyang obligasyon is mo pasaylo. Sa panahon nga dili siya mo pasaylo sa imuha, niya nangayo kag pasaylo, tininod yung pangayo niya, di lang siya kapasaylo, ang imong kabug-aton or ang imong sal itungtong na sa iya. So ang obligasyon niya is mudawat kung naay mga pasaylo. Kay kung dili, dubli ang iyang sala. Dubli. So pait kayo no. So basta na yung mga pasaylo, wag kita mahimo diha pangayon kuan gina. Pasaylo nga dili komplemento. Nya sige, pasaylo ta naka, dagot pag yung kayo ba? Dili na ito na pa. Once mohatag ka sa imong pasaylo, kalimutan na ito nimo. So, never speak evil or slanderously about anyone. Kanang dili ka mag-storyag pangit sa ito isig katao, mga pagpangilad sa itong isig katao. So, dili na ito pa mag-storyag yung anak. Kay usahay God, sa napulo ka istorya murag naay 11 usahay nga bakak basta kargadog bakak labi na ning mga tao nga nabuhi sa diskarte. So dili likaya nato na kinahanglan mahadlok gyud ta kang Hashem nga dili gyud ta makapamakak sa ato si katao kay sa panahon sa lunop sa panahon ni Noah ang pagpamakak mo pinakadakong sala sa panahon ni Noah. Although ang murder na pero ang giisip na pinakadako is ang pagpamakak sa panahon ni Noah. Dili ka mag-istoryag ka ng dautan sa ito si katao, dili ka mamakak sa ito si katao, aron dili ta makakita og bikil. Kay kung halimbawa, nag-istorya kong maot kang Ruin niya, si Ruin nasakitan niya, wala siya ka-move on ana, di ba kibuhat? Wala siya ka-move on, na obligado ko, inikabot sa panahon nga mo ibur sa iya. So na problema na hinuong ko tungod sa akong istorya kay wala siya ka-move on kay mawala lang tong sala nimo sa iya hangkong maka-move on siya. Kanang dili na nimo hunahunaan bang imong sala ay iyang sala sa imuha. So kung maka-move on siya sa sala nga nabuhat nimo sa iya, that's the time nga dili na kakailangan mo ibor. Pero samtang wala siya maka-move on, mao na kailangan jud ka mobalik og ma-righteous na ka. Kailangan jud ka mobalik para sa iya nga makamove on siya sa nahimo nimo sala sa iya. So munay lalom nga pagtuon. Madili lang di ay once ma-righteous ka makaabot ka og Gan Eden, maghulat ta dito kan sa amo. Mo tindog ang masya kanu sa amo puyo ang makagahom kauban nato dito ta sa Gan Eden sa gitawag og partial nga ulam haba. Maghulat ta sa panahon. Dili ingon nga puro kalipay lang tungod kay ang mga butang nga nasalaan nato sa mga unang panahon is ato tong lilion kung naka-move on na ba sila sa mga butang sa sala nga ato nabuhat sila. So naka-move on o baro ka Hashem, ligtas ka. Pero kung wala sila ka-move on, gitangag na nila sa tibot nila kinabuhi sa next life nila, munay panahon nga kailangan ta mo ibor. Makaibor ta sa ilaha kung babae sa edad nga 12. Sa lalaki 13. Sa dihang ang tao makabatunag katungod sa pagtuman sa Tuhan. Munay panahon nga makaibor ka para maka-move on siya sa atong sala nga nahimo sa iya. Okay? So never be contentious or spread lies about. So dili nato ikalipay ang pagpalakaw og mga bakak batok ang bisan kinsa. Di ta magbuhat-buhat istorya bisan pag tinuod na siya. O bisan pag tinuod na siya. Basta sakit para sa uban, dapat dili kita magstorya.
Tapos grabe no, matuman na to ni tanan ni atong ipang istorya din ni perti na nato yung buta na. Okay, wala maging nagtudlo ni pagkadautan, puro maging pagkamayo sa nang kagili na kami istorya. Pero usahay gyud na agad, pero at least kabalo na ta, do na tayo pag-control, uy mali ni. Dangon ako ni. Siyempre ang garbo naaman, primero di pag yung kamuangkon nga mali ka. Pero ngadtong sikit una di biya maayo, di biya pudlalim. So yan na ba, di biya pudlalim. So do not react, overreact, and respond hastily and vehemently to who speaks bad things. So kung makadungog po kag istorya, ay react. Kay nagbuhat siya sala sa imuha, ayog sakay sa iyang sala. So kung tanaw nimo nga nagbuhat siya mali sa imuha, kung kaya nimo biya eh. Buhat ka, istorya siya dili maayo sa imuha, tabangan kung kaya nimo biya eh. O kaysa maka-react ka nga sa imong pag-react makasala ni noon ka, kay makasumpay ka sa iyang istorya. Makaingon ka hilasa gud nimong istorya na. Oh. Dagulo, sulti-sulti ka sa ikaw biya, ingana biya po ka, anlar, nagkanay-kanay na. So, sa laktong nga istorya, ni sakay kasi ang sala. Nakasala siya sa imo, yes, sala ito niya. So, karon og imo siyang patulan, ni sakay kasi ang sala. So, otro po kang nakasala. Kaya naman, di kagat man. So, do not scream and yell like a wild, boorish person, for by so doing, you will lose your fear of heaven. Yan, dili ka masuko ganing nga. Ikaw ba? Dili na to nabuhaton nga murag mag-wild. Mag-wild na ta. Kay masuko niya mag-wild. Dili na siya maayo nga naman. Kaya sa panahon nga masuko na ang tao, ang sikinan niya siya, dili na nang puyo niya. Dili na mo puyo. Bisan ang imo ni Shama. Kay ang ni Shama mao man ay katong gihuyop ni Hashem, dili to siya mo puyo sa imong sulod. Kaya ang ni Shama naana sa imuha kung nagbuhat kag kabubuton ni Hashem, nasa sulod na nimo. Pero kung wala ka nagbuhat sa kabubuton ni Hashem, naa siya nimo pero naroon na siya sa gawas. So kung magsigi kag buhat og sala, anam na siya palayo. Maghilak na siya nga magtan-aw sa imuha. So daghan kay kag buhaton para maalam-alaman nimo siya nga modulog balik sa imuha. So sa panahon nga nasuko ka niya, mag-scream ka, mag-wild na kag maayo, wala na. Ang bisan ang imong ni Shama mismo balayo na sa pakatosikinan niya Hashem ng presensya niya na wa na gito mawala to sila mao gani si Jacob nga righteous gani wala gani sikinan niya Hashem wala tungod nga naman si Jacob gikan sa iyang pagkatao do na siya kahadlok ang Esau. So hangtod sa panahon nga sige siya pila ka tuig siya hangtod sa panahon nga nakaanak siya ianak niya si Joseph nawala si Joseph naguol na pud siya. Wala, samot ng dili mo puyo ang mga gahom sa taong magulanon. Mato nga na nakaduol lang ang sikina, nakasulod lang ang sikina sa iya sa dihang nakabati siya balita nga si Joseph buhi. Katong gisugo nga si Silak nga kaliwat ni Dan. Tong giingnan niya nga katong baba nga akong nadungog nga diin akong nadungog nga buhi si Joseph sa pagkatinuod kanang bataa dili makatilog kamatayon. Dito pa ni sulod ang iyang tungod kay ang iyang kaguol, ang iyang mga kasakit nagawas tanan tungod lang sa pagkadungog sa kanta ni Silak ng kaliwat ni Dan nga si Joseph buhi. So likay ta nga mahimong magulanon kayo although dili ginato malikayan kay dunag yung mga parte sa atong kinabuhi nga makaguol. Pero dili nato palabian kay basin unya og magambol ang ang presensya ni Hashem sa tuwa. Magambol ba? Pero sa kuha nga kanang doon ako'y kamingaw sa anak. Dili ko pilabi anak kay saan naman lang og ang makagahom mo ay mawala. So, ikaw na, inuhunaw na lang nato nga, that's life. Anak na siya. Dili tanang panahon nga ang imong anak na anay mo. Nang panahon nga, kanya-kanya nagpangsirit, asa na sila. Yung ngita, mo na sila kapalaran nila. Ato na lang yung dawaton nga, ingon anak yung life. Magampo na lang ta nga, sa ilahang padulngan, sa ilahang panaw, sa ilahang mga biyahe sa kinabuhi, ubanan sila ni Hashem. So, muna lang yun na ito ang ihangyo ng Hashem. So, giingon sa dire nga, do not speak so loudly at home.
Kanang likayan gani nato magsigsingag-singhag sa balay nga diin ang mga kasilinganan nimo makabati sa imong tingog. Usahay diferensya nako usahay kay wala ko iwali nga wala effort. Wala iwali nga wala effort. Kay dili mo ganahan magstorya og kanang hinay. Dili sa ubang kuan sama sa ubang mga kaigsuonan nato din sa Sambuanga nga kanang kuan kanang hinay gyud ka insulti ba. Hinay ka insulti. Ako wala man ko magdakuan na kay nagdako man gud ko sa ako ang ginikanan nga debater. Although naning kamot ko nga mausab pero ako mismo nga nag-istorya dili ko ganahan kung hinay ako tingog. Okay, mawala ang ako ang concentration, mawala ang ako kung hinay tingog. Di ko kasabot sa akong istorya mo nang ako kusog yung kong istorya. Aside na ng pag-istorya sa may tungod sa magagahom, kanag yung panag-istorya nato perminti sa balay nga walay istorya nga hinay, perminti nga sininghagay. So dapat dili gina siya buhaton nato kinahanglan nga naa ka sa sulod sa balay, kana ra pong naa sa sulod sa balay makabati. Dili nga bisag kamong duha ra nagatbangay diyan sininghagay pa mo. Di man ta siguro mga bungulo kay kanang duha ra mo nagatubang ni magsininghagay pa mo bisag mga istorya ra nga yano lang abot pasabot nga isa sa inyo ang bungol. Okay, ang bungol dili nakadungog mo na kinahanglan isinggit para padungog. So dili nato pakasamahon ang atong kaugalingon nga mananap. Kanang dili ta mo naog sa level sa mananap. Nga kanang mananap gud ang kalainan sa tao sa mananap is ang tao dunay kahigayunan nga mopili sa pagkamoral o ngadto sa pagka-immoral. Sa laktod nga istorya ang tao dunay morality. Ang mananap walay morality. Mo gani kita bakag mananap nagpanti. Kay maulaw sila. O di ba walay mananap magpanti? Ngano man, wala man na sa ilaha kay wala man na sila morality. Wa man na sila kasabot og unsay ulaw. So dili nato ibaba ang atong kaugalingon sa pagka walay moral gikan sa pagkanaay moral. So, syempre magkinabuhi ta nga disente diya sa tubangan sa mga gahom sa tubangan sa ubang tao, pero dili nato ikinahanglan igambol ang ato ang gitawag morality. Kanang pagkamayong tao nato nga mauyon sa kanang gitawag og standards sa tao. Standard sa makagagahom ug standard sa tao. So dili ta mo ubos ana. Dili ta mo ubos sa gitawag og standard. Ug moubos ka sa gitawag og standard then unsa may kalainan nato sa mananap. So, wala na tay kalainan sa. So mo nagingon diri speak always gently. Mo ni lisod ta ni ro eh. Kaya ako pimintigi ko man kuan basta magwali ko ninghag ko. Magkanang kusog dili na singhag sa kuha murag hunghong man na sa kuha. Kinaiya man na nako dili na singhag. Unsa nakahag ako maninghag. So mo ni mga lisod sa tuwa kay wala istorya nga dili hinay. So don't involve yourself in other people dispute. So kung nailalis, ayaw apil. Ayaw apil. Kay labi na dili nimo pamilya, ayaw apil. Kay ilaha man ang problema. Ayaw sakay, ayaw kuan, sa kay labot din sakay ka diha. Pusilan pa tay noon diha. May insultuhan pa ta. Inon pa noon ta na nga ayaw pag-apil-apil sa mua. Imuha mo siguruha. Humana imong panahon sa unaw man nimo magbuhat ay kapil-apil sa mua. Mainsulto na lang ta. So dapat una kay makita ang problema, ayaw sa apil. Una kay katambag, ayaw tambagi sa daghan kay insulto man gina siya. Sige tuag tambag. Tambag nga kanang dili kinahanglan nga mag-apil-apil. Kanang tambag nga kuan ba inigsuon. Inamigo nga tambag. So dili ta mag-involve sa mga dispute, mga lalis-lalis. Then kung maka-apil man gyud ka kay sahay kaning tawo mo, apil-apil man gyud. Kinahanglan kung mo apil man gyud ka, then do not take asides. Kanang do na kay labanan ba? Laban ko kay yung kay kauban mo simbahan. Dili na siya dapat bisan pagkauban mo siya simbahan dapat piliwala ka. Ano man, kung ikaw nag-appeal ka, ang imong pasabot nga nung ni-appeal ka is to reconcile them. Anang ulion sila.
Pero kung mo take kag sides, how can you reconcile kung na kay dapigan, na kay labanan? So kung kaya nimo nga dili mo apel, mas mayo. Pero kung mo apel ka, ayaw gyud laban. So kung mulaban ka, ayaw na apel. So mo na yung pinaka the best yan. Then do not respond to those who curse or revile. Ang kanang dili ta mo respond balimbawa ning utong lang, mamatay punta ka. Nya may puto, balik ra unta na nimo, ikaw ra tayo matay. Ana di ba na putay batasan sa imong anak. So dili nato buhaton kung doon na tayo madungog nga dili maayo sa to ang isig ka tao, tinguhaon nato nga dili ta makatubag sa ilaha og mga pagbalos. Do not respond to those who curse you. Halimbawa, ingon tag bakakon, ulbog na ng kaspana ba? Dagko ang putag mga garbo po usahay. So, dili nato na, dili ta mo balos ana. Wala na, maminaw lang ta. Kung yung tag bakakon, siguro na po siya nakita nga, butang nga, nakaingon siyang namakak ka. So, kung andam siya mo dawat sa imuhang reasoning, ganong nasulti ni mo to, mas mayo, dili po siya maminaw, di ayang pagpumos. Wala matay mahimo, umuna yung tanaw niya sa tuwa. Okay? Sell your lips. Sa daw? Sadyuhan na to itong baba, itong lips. And be silent, lest you heat up your heart to anger. Okay, kung mag-apil-apil ka, sagwa kay apil sa istorya, mo apil yug ka, muro kag as if nga kapamilya pud ba nga kuan pud murag suod pud nga unsa ron. Di ta kasabot usahay nga piling pud piling apil. Dapat hindi mag-apil-apil basta dili nimo pamilya dapat di ka mag-apil-apil. Gawas lang kung pangayoon ang imong opinion. That's the time nga mo apil ka. So never humiliate anyone in public. Sani kay usahay na agid tay ka ng panahon nga mo istorya ta pero dala pa kaulaw ba? Pa kaulaw sa ato ang kaugalingon wala ta kabalo sa atong istorya wala ta kabalo nga dunay mga daghang naminaw. Kay tungod kay kaning tao nga magpakaulaw sa iyang isig ka tao diha tubangan sa publiko, ningon ang mga sages nga kining mga klasiha sa tao mao ni mga tao nga walay apil sa gitawag world to come. So wala gyud apil sa world to come. Mo na dapat na nga likayan din nato na sila ang mga tao nga hilig mag-iskandalo, magpakaulaw. So kung doon na sila batasan nga mga ingunana, dili na lang nato sakyan. Lakaw na lang, saon ta man, hala na siyang magtagaw-taw na siya diha. So likayan na sila kay sa gusto nato sa dili, makasuccess tao. Makasala kita. So never bully anyone because you are stronger than him. Na dili ta magbully og tao. Ato yagaan ba? Dili ta dapat magbully. Dili ta dapat magdaog-daog sa ubang tao tungod lamang kay mas maayo ta kaysa ilaha. Hinumduman nato ang Hashem nga nagbuhat usab niya ang makagagahom sa nagbuhat nato aniya nya gibuli nimo tabla ra nga gibuli nimo ang makagagahom. So dapat dili kita magdaog-daog sa tao. So remember there may come a time dunay panahon moabot ang panahon when you will be the weak one. Dunay panahon nga kita pud ang down. So dili ta magpataas sa ubang tao kay dili nato di wala ta kabalo sa panahon nga basig abot sa panahon kita na piubos. Kay ang tao gud mura man nila sa ligid. Mura na sa ligid. Usahay na ka sa ibabaw, usahay na ka sa ubos. Kung na ka sa ibabaw dapat dili ka magstorya og mga pahambog, dili ka palabi pataas sa imong istorya kay basin unya maabot ang panahon na ka sa ubos. Makaon nimo ang imong istorya. So, bisag naa ka sa hayahay nga kahimtang, maglihok ka or magbuhat ka sa mga butang, ingon nga wala kay kanang dili ka taas, murag kanang parihara mo ba? Para inigabot nimo na sa ubos, dili na ka dili ka nila daw-dawgon kay pareha naman mo ubos. So, kung naka sa taas, pag panahon nga ikaw na po nasa ubos, dili ka madaog-daog kay mapainugsanon man ka sa panahon nga naa ka. Okay?
So be a lowly spirit, be of a lowly spirit, and consider yourself like the dirt upon which everyone tampons. So maulagi na kanang kinahanglan mapainubsanon ta bisag naata taas na kay balo, daghang tag hibalan, or kanang gitawag og naatay kaya sa kinabuhi, dili kaayo ta palabi og taas pataas. Dili nato dogdogon ng mga naa sa ubos kay kung buto naon abugrata sa tubangan ni Hashem. So walay taas, walay ubos sa tubangan ni Hashem. Equal ratas paglantaw ni Hashem. Never pursue honor or utility or authority. Kanang dili ta magpatahod ba? Dili ko mo kay maguwang ka, tahura ko kay maguwang ko nimo. Tungod kay ang pagtahod dili na siya pangayoon. Ang pagtahod kusa na imo nang ihatag. Kung dili siya muhatag sa pagtahod, din makasala siya. So ayaw pangayo ang pagtahod niya. Kay dili na nimo obligasyon nga mangayo sa iyang pagtahod. Ang obligasyon sa kada usa is mutahod sa mga taas niya. Mutahod sa mga maguwang niya. Mo na obligasyon nato. Mutahod sa tong isikaw kuha tahura ko. Dili na siya, mali na siya. Kaya ang pagtahod dili na pangayon. Ang pagtahod is kusa na natong ihatag. So diha masukod ang ato ang pagkatao kung giunsa nato ang ato ang relasyon sa ato isig katao. Never aspire to heights beyond your capabilities. Dili daw ta palabi og kanang pataas kayo sa ato ang mga pangandoy. Sa mga panuntihon nga mangandoy walay bayad, nya tipid-tipiron pa. Tinood man na siya walay bayad, pero dili ta palabig pataas. Kay doon na gay panahon nga ang gihatag na Hashem sa imuha is diara. Unya, mangandoy kag taas biyan sa gihatag na Hashem.